Nagpapatuloy po ang RH Law, a PTV Special Forum. Isa na lang na probisyon ang inalis ng Korte Suprema. Ano po yan, attorney? The last one is requiring all health service providers, okay, to refer their patients regardless of their religious beliefs to a nearby health service provider or any accessible service providers. Sabi ng Supreme Court, unconstitutional kasi bakit mo pipilitin na i-refer? Kasi no one is obliged, okay, to promote reproductive health programs. Oo. So ito talaga parang walang pilitan. Walang pilitan doon sa ayaw mag-refer, doon sa ayaw mag-promote, pero pinapayagan naman yung gobyerno na i-promote. Ang tanong dyan, kung walang pilitan, bakit kailangan pa ng batas, Attorney Cynthia? I think ang in-address, 16 years, we recall, this is 16 years in the making. So it's not as if in the last Congress, dun lang nagkaroon ng issue na to. So over time, pinag-aralan ano ba ang mga root issues dito. Kaya sa akin, I really sincerely appreciate that the Supreme Court took the time to go by provision. Hindi yun buong wholesale na law lang, is it constitutional or not? No. As we see, dun sa mga unconstitutional provisions, napaka-specific to the letter, to the subsection. So, kumbaga para sa akin, magandang na-flesh out, pero ang in-uphold dito is the right of the state to give out reproductive health services to all. And it's also your choice whether or not you avail of these services or not. So para sa akin, yung 16 years that it took to make this law come into fruition, pagkatapos nagkaroon ng batikos, so nagkaroon ng opportunity ang mga kagaya ni Mang Lito ni Kuya Lito na i-attack provision or those the law itself, no? Tapos yung Supreme Court came up with section, provision, analysis of even to the point of actually defining abortifacients, di ba? So para sa akin, maganda itong nangyari dito kasi it puts an end as to the debate somehow, and then after this, in the implementation phase, merong consultation. So, and that, I think, is critical. Speaking of implementation, Jules, hindi ba ito, we're removing the debate out of the House of Representatives or Senate, removing it out of the halls of our judiciary and into the schools and into the communities. Do you think that's good for democracy or that's going to make it chaotic? Well, chaotic siya. Kasi lalo na implementation na ngayon yung issue di ba? Since naipasa na siya, papasok na yung issue ngayon ng budgeting mismo, kung gaano kalaking pondo ilalagay dyan. So, yung burden ngayon talagang nasa Congress na kung paano nila ipaprioritize na yun nga dapat pumapasok na dito yung pagiging yung role nyo as for the state dapat yung benefit na regardless na if a congressman believes na hindi siya pabor sa RH, wala siyang choice kasi law na nga siya So dapat para sa mga constituents niya, para magkaroon sila ng access sa RH law, kailangan magpunan ng karampatang budget itong RH law na to. So dito lumalabas yung burden ngayon sa Congress na kung paano ma-implement na maayos. So para hindi maging chaotic, at lalo na medyo shady pa yung ibang parts ng RH law ngayon, dahil specifically may ibang sections, may ibang provisions na talagang natanggal, naging unconstitutional siya, kailangan linawin ngayon ng Kongreso at lalo na sa IRR para mas maging malinaw yung implementasyon niya. Attorney Anthony, gaano kalaki po ba ang pondong igugugol po ba sa batas? Wala, hindi nakalagay. No categorical statement. Pero gusto kong sagutin, okay, si Jules doon. I guess the objective, okay, of the government and the bulk for the implementation has nothing to do with Congress. Why? If you would try to figure out the decision, okay, and the contents of RH law, it is the Department of Health, okay, the Department of Education, the Commission on Higher Education, okay, in consultation with the local government units to come up with reproductive health programs to be implemented in specific areas of their jurisdiction. In other words, it is under the umbrella of the Executive Department. Executive Department. Pero Sir Lito, ano ang plano ng the organization of the church, the Roman Catholic Church? I know other organizations, Christian organizations, are supportive of this, but a huge Roman Catholic community in the Philippines, ano yung magiging plano para pagdating dun nga sa executive branch at sa implementasyon ay maririnig yung boses ng simbahan?
Unang-una, hindi po ako nagsasalita sa... Hindi, kung sa pagkakaalam nyo lang. Sa pagkakaalam. hindi po ako miyembro ng clergy. Ako po isang laiko lamang. As to, I'm not at liberty right now as to whether we will file memorandum, motion for reconsideration or not. Ano? Dahil pinag-aaralan pang maigi yan. Pero nagmi-meeting na kami ngayon kung ano yung mga ibang mga pamamaraan kung paano namin pipigilin yung pagkitil ng buhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga contraceptives, no? Mapigil yung tendensiya na eventually maging legal ang abortion sa Pilipinas at yung mas mapatingkad yung pagtuturo ng values formation sa mga bata kesa dun sa sex education. Yun ang focus namin ngayon, ano? At nais din namin na idagdag na sa pangkalahatan, itong RH law, katulad na nasabi mo kanina, talagang hindi naman siya atake sa simbahan. Ano? Sa akin kasi, atake siya sa buong sangkatauhan. No? It's an attack against humanity. Kasi ang uubusin nito tao, hindi ito uubos ng Katoliko or Evangelical or Muslim. No? Ang uubusin nito tao, ng RH law. Kaya nga yung isang bagay na nais namin sana na itanong sa Supreme Court, hindi kayo nag-rule kung yung RH law ay akma sa natural law, no? Yun hindi sila nag-rule doon, ano? And we're still thinking if we're going to ask to rule on it. Yan. So malinaw na may strategies kaming pinagmimitingan ngayon. Pero Ginoong David, yung contraception po, kahit wala naman pong batas, ay pinapractice po ng maraming tao. Medyo Katoliko man o Muslim. Oo. Yes. Totoo yan. Kaya ang sinasabi namin, the state should have remained neutral. Hindi namin sinabi na ipagbawal mo ang paggamit ng contraceptives. Ang sinasabi namin, wag mong i-promote ang paggamit ng contraceptives. No? At lalo't higit, wag mong gamitin ang pera ng taxpayers para mamudmud ka ng libreng contraceptives. Yun ang sinasabi namin. Sagot, JC. Sagot. Well, actually, una sa lahat, nag-rule actually yung court tungkol doon sa natural law, sa decision ito. And yung ruling ng court, hindi namin kayang mag-rule on the basis of natural law because it is not state law. Ang natural law is a product of philosophies na mga legal theorists. Walang kongreso na nagpasa niyan. In any case, doon sa usapin kasi nung budget, actually ito yung matagal talaga na sustained argument ng mga anti-RH laban doon sa RH law. Well, actually, simple lang naman talaga for me yung issue na yan. At simple lang yung sagot din dyan. Maraming priorities yung pamahalaan that we can't force kung ano dapat yung priorities na yon. Matagal na namin pinupuwersa kung na dapat RH, dapat education, maraming iba't ibang grupo yan nagpupuwersa. But eventually, the government has to decide. And you can't declare it unconstitutional just because the government decided so. Yung decision na yon ay kumbaga tinatawag sa batas na political question, question of policy, na hindi na pwedeng tanungin with the court, at least. So for me, nagdesisyon na yung pamahalaan, nagdesisyon na yung Kongreso na kailangan tong bigyan ng prioridad. Yun na yung desisyon at respetuhin natin yun dahil dumaan yun sa isang demokratikong proseso na ng ilang kongresista ang nagdesisyon na kailangan mabigyan ng budget ang RH law. Alright. Tumungo po muli tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Kirby. Maraming salamat, Cathy. May mga pahabol pang katanungan yung ating mga bisita. Unahin ko na si Tel Plantado galing sa Ateneo de Naga University. Hi, good evening po, sir. My question is for Sir Lito. So, since kanina po, na-discuss na po yun ni Sir JC na parang after daw po nung pag-implement or ng parang sex education, parang nabawasan po yung number ng ganon. So, what if po, opposite po yung mangyari? So, constitutional na po siya and open na po siya sa bansa. What if po, parang, do you think po na parang way lang yun para mas lalong maengganyo po yung mga teenagers na mag-premarital sex since well-knowledge na po sila about sex and all and kung paano po kukontrahin yun. Thank you. Napakaganda nung tanong mo. Thank you. No? Simple lang yung sagot ko dyan. Saan pinakamatindi ang sex education sa buong mundo? Sa Amerika.
Saan pinaka-available ang mga kontraseptibo sa buong mundo, sa Amerika? Saan pinakamaraming teenage pregnancies sa buong mundo, sa Amerika? Saan may pinakamaraming abortion sa buong mundo, sa Amerika? Yung RH law na meron tayo ngayon, yun ang ginawa sa Amerika noong mga nagdaang panahon. Nabawasan ba ang abortion? Nabawasan ba ang teenage pregnancy? Yung sinasabi ni Attorney JC kanina, ay yun yung sex education with abstinence. Primarily, abstinence ang tinuturo doon sa sex education na yon. Hindi ito yung sex education na nakapattern na ginawa nila ngayon sa psychos, na wala yung abstinence. Talagang free exercise yan. No? Ituturo sa'yo lahat, maging yung paggamit ng contraceptive. No? Pero yun na rin pa rin ang nangyari. Pinakamaraming abortion, pinakamaraming teenage pregnancy sa Amerika. Yet, sila ang may pinaka-intensive na sex education at pinakamaraming contraceptives na available. Alright, maraming salamat sa inyo, Sir Lito. Si Hazel Dianco, galing naman ng UP Manila, may katanungan pa. I would like to follow up her question na lang po. Sir Lito, sorry. Kasi po, binibase niyo po yung answer niyo sa American context and different context naman po dito sa Philippines. And so, paano niyo po nasasabi na, paano niyo po nasasabi na ganun din po yung mangyayari sa Pilipinas and we're in a different context naman po? Marami naman na nangyayari ngayon na kahalintulan na nangyari sa Amerika na ginagawa natin ngayon, hindi ba? Kaya yun ang sinasabi ko, by association, by plain logic, no? Kumbaga historical, no? Makikita mo na nangyari na doon sa ibang bansa. Dahil nagkaroon sila nitong RH law na to, mangyayari din dito sa Pilipinas yan. Malinaw na malinaw yan, no? I cannot think otherwise na hindi mangyari ito. Yung nangyari sa Amerika, bagaman parehong batas yung sinusunod, no? At sinasagawa doon sa kanilang, sa ating lipunan. Okay, yung RH law, batas na sana hindi mangyari. Yun nabanggit ni Sir Lito at kailangan ng manmanan na ating kababayan. Isang argumento, Cathy, ay dapat hindi na nag-legislate on these things because these are private matters that people should decide on sa kanilang pamamahay. Attorney Cynthia, wala bang dapat pangamba yung taong bayan na yung ating Kongreso will legislate on things that should remain private decisions, kagaya ng pagdisiplina ng anak, kung paano didisiplinahin yung mga anak, or yung ating sexual preferences eventually. Or yung sa mag-asawa, o yung sa kanilang mag-asawa. sexual preferences, Oo, yung contraception, Oo, kung pwede or- bang magpa-vasectomy si Oo, Esther. yung iba pang moral issues na medyo seryoso. Sa tingin mo, this will open a floodgate of yung other big moral issues na pinapag-usapan na actually ngayon sa Kongreso? Para sa akin siguro hindi. Hindi naman. Kasi it's a matter of state policy. And I think that policy went into related issues such as poverty, overpopulation. So ito yung mga issues na tinry in-address ng law na ito. It did not, in fact, the Supreme Court upheld various provisions upholding family life, parental spousal consent. So makikita natin dito na hindi ito yung inatake dito. It is just, it so happened that there were moral issues involved in this particular decision or in the enactment of this law. But essentially, I think it's a matter of policy. Ina-address nga daw nito yung isa sa pinakamalaking problema ng ating bansa, yung kahirapan. That's right. Ginoong Lito, David, alam po natin na talagang marami sa mga mahihirap na pamilya ay maraming anak, wala na silang pambili ng maipakain, maipapasok. Hindi po ba makakatulong ito sa kanila? Yung perang i-google natin sa pambili ng contraceptives, no? Mas maganda kung gugugulin natin para magkaroon ng mas maraming trabaho. Trabaho yung susi para yung ating mga mahihirap ay igpaw doon sa kanilang kahirapan, hindi yung pagre-regulate kung ano yung gagawin nila sa sarili nilang silid, no? Ang nangyari kasi pumasok ang gobyerno sa silid ng mag-asawa. At
sasabihin sa kanila, o gusto mo mag-sex at para hindi madagdagan pa yung kahirapan mo, gumamit ka ng contraceptives Okay. para hindi ka magkaanak. Ganon, ano? Pero Yun yung ayaw natin. No? Alright. Maganda, Cathy, at nakita natin dito na tuloy-tuloy yung debate sa RH law. Sabi nga ng Supreme Court na yung merong objection, open pa rin mag-object. Hindi sila pipilitin. Although hindi pa daw nakakapag-decide ang pro-life, at least according to Mr. David, kung sila ay magsasampa ng That's MR. Hinga na po natin ng huling mensahe, ang ating mga panauhin. Umpisahan natin kay Jules Giang, isang anchor dito sa Telebisyon ng Bayan. Well, nung lumabas na po kasi yung ruling ng Supreme Court, yung una ko pong analysis dito na yung batas, well, syempre, bago pa lang din naman siya after 14 years of debates and all. Para siyang baby na gums pa lang kaso wala pang ipin. So, sa tingin ko, lalo na gusto kong mag-focus dun sa Section 17 na parang nakakalungkot na lumalabas dun sa ruling na binibigay ng sariling discretion yung authorities mismo na hindi sila mapipenalize if ever kung hindi sila pabor dito. So, nakakalungkot na may ganitong provision na maaring magbukas ng ganitong pribilehiyo sa kanila kasi sa tingin ko yung mga paniniwala nila, let's say mga religious beliefs nila, hindi dapat ito maghinder kung sa katunayan ay talagang makakapag-benefit naman to sa pangkalahatan. So kailangan sigurong pag-isipan pa ito lalo na sa IRR, and sa implementation naman ng mga state policies ayon sa public administration, in every 5 years naman talaga ina-analyze yung mga public policies. So let's see within the next 5 years kung ano yung magiging epekto nitong and then, ultimately, sa tingin ko, in a way, magandang pagtugon na rin ito sa ating pakikipagkasundo sa Millennium Development Goals na syempre kailangan ma-reach natin ng 2015 kasi sa 8 goals na yun, yung 5 and 6, kailangan ma-improve yung maternal health. Okay. And kailangan din ma-combat itong HIV and AIDS. So sa tingin ko, nakikita natin developments pero kailangan nga sana magkaroon ng motion for reconsideration doon sa iba't ibang mga provisions na naging unconstitutional. Okay, True Blue, NC Pag-UP talaga, ipinapasok yung MDGs. MDG, oo. Okay. JC Tejano naman, huling mensahe. Well, actually, for me, no, sobrang haba na kasi no, nung naging laban no, nung mga pro-RH no, and pati yung mga anti-RH. No, at naging masalimuot no, yung naging debate. No, pero para sa akin kasi, babalik at babalik lang ako palagi no, dun sa mga nakita ko rin. No, not just through media, no, pero even with our own experiences no, sa iba't ibang communities no, dito sa bansa. No, napakaraming mga pamilya, no, nanay na ang anak niya ay nasa 15 years old pa lang, buntis na. No, dahil sa kakulangan sa kaalaman. No, and I think yun naman talaga no, yung isa sa mga pinakamahalagang thrust no, ng reproductive, which is to inform. No, at siguraduhin no, na kung ano man yung maging aksyon, ano man yung maging choice no, ng isang tao, no, nakaangkla ito sa tamang impormasyon. No, at sigurado sila no, sa kanilang gustong gawin. At edukado sila sa mga pwedeng mangyari no, out of their decision. No, so, for me, no, ito yung root no, nung usapin. No, at syempre, dahil doon, no, masaya rin ako no, na dineclare na constitutional no, yung reproductive health law. No. Pero yun, meron pa rin akong continuing objection no, dun sa ilang mga provisions na dineclare na unconstitutional. Alright. Isang pro-life advocate, Ginoong Lito David. Tapos na po yung panahon ng debate. Every time po na magsasalita kami ngayon, ang kausap namin ay ang Korte Suprema. Hindi na po ang pro-RH. Simple lang ang aking mensahe. Ang nakakabuti, hindi ipinipilit. At lalo't higit, hindi mo pinaparusahan o nilalagyan ng kaparusahan ang isang bagay na alam mo ay makakabuti. Sa kaso ng RH law, maganda ang naging desisyon ng Korte Suprema na tanggalin yung mapaniil na mga probisyon ng batas. At kami naman ay meron pa ring mga objections at meron din kaming pinag-uusapan ng mga strategies pa kung paano namin i-address yung ilang mga bagay na dapat pang bigyang pansin patungkol dito sa batas na ito. Salamat po. At huling mensahe naman ni Attorney Anthony Purganan.
Sa mga legal practitioners kasi, we would always say the issue has become moot and academic. Okay? Pero doon sa mga pro-life, may time pa rin sila sa mga petitioners to file their motion for reconsideration if they're intending to file. But for us, technically speaking, andiyan na yung batas. Okay? What we're hoping for as legal practitioners would be the proper implementation of the law. Actually, meron akong nasilip na konting hindi na isama sa definition as discussed by the Supreme Court in the decision. Kasi tinakal nila doon yung definition of public health service providers and private health service providers and institutions. And according to the Supreme Court, synonymously used daw. Now, my question is, does that include health maintenance organizations? Which could be another factor to be considered kasi baka magkaroon ng circumvention sa implementation. All right. That's my concern. And huling mensahe po mula kay Attorney Cynthia Rojas. At nagpapasalamat ako na sa wakas natapos din yung 16 years ng legislation na ito. At dahil doon, para sa akin, ang RH law or the birth of the RH law is actually a policy statement that does not address the issues of today but also the issues of the future. So siguro, ang gusto ko lang sabihin dito, the RH law does not tackle a purely moral issue. But I believe is a stepping stone to the perceived solutions of the future and the betterment of more Filipinos. So again, tama tayong lahat doon, no? I would agree na sana sa implementation na to mabantayan natin. In the same manner that in the 16 years, sa haba ng prosesyon na to, mabantayan din in the same manner. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong naideklara ng constitutional ang reproductive health law, siguro po panahon na para magkaisa po tayong lahat. Mapa-pro o anti-RH ka man, tandaan po natin na iisa lamang ang mithiin nating lahat. Ang mahanapan ng solusyon ang mga problemang kinakaharap ng ating bayan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ang pagtatagumpay po ng RH Bill ay hindi magiging posible wala ang suporta ng mga reproductive health advocates na walang pagod na nagpursige para maisabatas ang nasabing panukala. At ngayon nga pong ganap na itong batas, naway maipatupad naman po ng mabuti ang bawat probisyon nitong pinaniniwala ang makabubuti para sa buong bansa. Ako po si Kirby Cristobal. Ang paghahanap ng mga kasagutan sa mga isyung pambansa gaya ng overpopulation, kahirapan at marami pang iba ay hindi natatapos sa pag-iimplementa ng reproductive health law. Atin pong tandaan na ang mga solusyon sa anumang mga problemang pambansa ay nakasalalay sa kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan at ng sambayanan. Ako po si Attorney Mark Castrodes. Naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras na pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyung ito. Ito po ang RH Law, a PTV Special Forum.